sa pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na may sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, kami po pinag isipan ang pagdadala ng Panginoong Isus sa templo upang marami tayong malapit ng madalang Diyos pagkasihan natin ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Nangako sa kapatid ng Diyos at sa iyong mga kapatid, dalawa ang nagkasala sa isip, sa lahat, sa loob, at sa aking pagkakulang. Kaya sa ako sa lahat ng Birhen Maria, sa lahat ng mga pinendang mga ganap, sa iyong mga kapatid, ku'y madalangin sa Panginoon aming Diyos. Awa tayo ng mga Panginoon Diyos, kapag tayo sa ating mga kasalanan, patuloy tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang gloria. Manalangin tayo. Ano namin makapangyarihan, iulog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao ay ngayon dinala sa iyong banal na templo. Ang rinaway, maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa magitan ng Jesucristo sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsibuwang lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humato at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Sa mga labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak niya na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus, tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maidugong niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinuso at nagbanal. Kaya ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigayon po ang lahat bilang magbibigay kanan sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.
kautusan ng Panginoon. Mag-asawang magbato o dalawang inakay ng kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katutusan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nagdalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalog ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mahindi at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang pagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening! Ating na natin mga namiminas-smile. Good evening, brother, sister. Magandang gabi po. Smile po kayo. Smile kayo dapat smile tayo lagi. Amen po ba? Amen. Oo. Mga kapatid sa inyo dito, ang ating mga obispo sa Pilipinas o Catholic Bishops Conference of the Philippines o yung CBCP ay may sulat po sila pastoral para sa ating lahat. Nanawagan sila sa paglalakbay ng pag-asa ng taon ng Jubileo 2025. At ito po ang kanilang sulat pastoral para sa lahat po ng mga Katoliko sa Pilipinas. Minamahal na bayan ng Diyos, sa ika-129 na plenaryong pagpupulong ng CBCP, kami ang inyong mga obispo ay nagsagawa ng sama-samang magkilatis sa kasalukuyang mga realidad na nakaapekto sa ating bansa. Ang tinanong sa mga Pilipino, may pag-asa pa ba? Umaasa laban sa pag-asa. Mula ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 4, verse 18. Ating naranasan ang pagkabigo at pagtubusa sa harap ng mga sumusunod. Sa larangan ng moralidad, may nakabahalang kalituhan, kawalan ng malasakit, apatya, kawalang kakayahan, at pagkawala ng kamalayan sa kasalanan. Sa ekolohiya, patuloy tayong nagdurusa sa epekto ng mga sakuna at trahedya dahil sa mga climate emergencies. Sa larangan ng ekonomiya, ang pagtaas ng kahirapan at kita sa pagtaas ng kawalan ng trabaho at presyo ng mga bilihin. Ang mayayaman ay lalong yumayaman, ang mahirap ay lalong naghihirap, at ang makapangyarihan ay lalong nagiging makapangyarihan. Sa larangan ng politika, ang kahihiyang maling paggamit ng pundo at resources ng bayan, ang pagbabago sa pambansang budget, at ang mga programang kontra kahirapan na nagtataguyod ng kultura ng patronage at pamamalimos. Ang popularidad, dynasty, at patronage ay muling ginagawang negosyo ng pamilya ang politika. Sa larangan ng seguridad at internasyonal na usapin na nganing ang ating soberenya sa pambansang seguridad. Sa larangan ng komunikasyon, kasinungit, kasinungalingan, maling informasyon at disinformation ay ginagamit bilang sandata laban sa katotohanan. Sa larangan ng pamamahala, nagtaka tayo kung may checks and balance pa ba. May pag-asa pa ba?
kanino tayo lalapit. Suriin natin ang ating mga sarili at ahakin ang landas ng personal na institusyonal at na eklesyal na pagbabago upang muling matuklasan ang pag-asa. Ito ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng taong Jubileo. At ang pag-asa ay hindi namimigay ng kabiguan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos sa ating mga puso. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5, Talata 5. Sa pinakamadilim na pinakamabigat na kalagayan ng ating bansa, nakikita natin ang pag-ibig na tumatagos sa kadiliman at nagpapakita ng masinag ng pag-asa. Sa mga lider na may prinsipyong nagtataguyod ng mabuting pamahala, sa idealismo ng mga kabataan at responsableng mamayan na hindi pinagbibili ang kanilang idealismo at pagmamahal ng bayan. Sa kusang pagkipagtulungan ng mga NGO, civic at religious organization sa pamahalaan sa panahon ng mga sakuna at kalamitan. Sa mga lokal na inisyatibo at pagsisikap na magbigay kapangyarihan sa mga komunidad para sa pagbabago. Sa mga leader sa pamahalaan, religion, uniform services at civic organizations at mga karaniwang manggagawa na tapat sa paglilingkod kahit walang pagkilala o gantimpala. Sa mga responsableng gawain ng negosyo na naglalayong protektahan ang kaligtasan at paglingkuran ang mga nangailangan. Sa mga handang isakripisyo ang kanilang reputasyon, maging ang kanilang buhay upang labanan ang katibalian at ipaglaban ang katarungan. Sa diwa ng katatagan ng mga Pilipino at sa panaghahandog ng kanilang sarili para sa tapat ng paglilingkod. May mali, ngunit kasabay nito ay may panawagan na may magagawa at dapat gawin sa ating mga sarili, sa ating kapwa, at sa ating mga institusyon. Sa magitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin, ayon sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, Kabanata 5, Talata 5. Naramdaman natin ang mga sugat ng pagdurusa, ang pagkabakala sa tila pagkaparaysa na humihila sa atin patungo sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Sa taon ng Jubileo ng pag-asa na ito, sama-sama natin ipinapahalagahan ang kaloob ng pag-asa na ipinasikla ng banal na Espiritu. Ang pag-asa nito ay hindi simpleng optimismo o positibong pakiramdam. Ito ay mga kislap ng kaloob na pag-asa na nagmumula sa banal na Espiritu na nag-uudyok sa atin ng kumilos. Ang anumang pagkilos ng pag-asa ay nagmumula sa banal na Espiritu. Hayaan natin muling mapasiklap ang pag-asa sa ating kalooban. Nanawagan kami sa lahat ng mga leader habang matayong namin pinaalaala sa aming mga sarili na huminga ng diwa ng katapatan ng paglilingkod na nakaayon sa Diyos, huminga ng transparency at accountability. Nananawagan kami sa ating mga kabataan na ibahagi ang inyong balahibo upang maging pakpak para sa isang mas magandang mundo. Manindigan para sa pagbabago at responsableng pamumuno para sa kasalukuyan at hinaharap ng ating bansa. Nanawagan kami sa ating mga mananampalataya sa pamahalaan, sa negosyo, sa mga pampubliko o reliyosong komunidad na maging saksi sa ating mga Kristiyanong magpapahalaga sa katapatan at konsensya. Ang pag-asa ay hindi dapat magpatalo sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ay maaaring magparalisa at mag-alipin sa atin. Ngunit, ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng tapang at kalayaan. Huwag sana tayong
ating bansa sapagat hindi sumusuko ang Diyos sa akin. May pag-asa at pinapayuhan tayo ni San Pablo at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aari kung hindi tayo susuko. Ayon sa sulat sa Pablo sa mga Galacia, Kabanata 6, talata 9. Sa spiritual na revolusyon ito ng pag-asa, sama-sama tayo maglakbay sa paglalakbay ng pag-asa tungo sa kaharian ng Ama. Ipanalangin natin kasama si Papa Francisco na wayang iyong biyaya ay magbago sa amin upang maging mga walang kapakurang tagapaghasik ng mapinhi ng Ebanghelyo. Ayon din Papa Francisco sa kanyang panalangin sa paglunsad ng Jubileo 2025. Ipinagkakatiwala natin ang ating paglalakbay bilang sambayan ng Pilipino, kasama ang ating mga pagdurusa at mga pangarap at ating mapagmahal na Inang Maria, ang ina ng pag-asa, upang samahan at gabayan niya tayo habang sinusunod natin ang landas ni Jesus, ang ating Panginoon. Amen. Sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Pablo Virgilio is Cardinal David, Obispo ng Caloocan. Magsitayo po tayo. Nasampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga kapamilya sa lahat, naniniwala lang ang lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasabi ng Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibig, nanaog sa kinalooban ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng papuli, umakyat sa langit, nalulublog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmula balito at buko sa mga bubuhay at ang patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasabahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ilapit natin ang ating mga manalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin. Tapatalangin ang ating tutulod, Panginoon, digit mo kami. Panginoon, digit mo kami. Pangalagaan nawa ng mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, digit mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan nang may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, digit mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, digit mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at magpatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, digit mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, digit mo kami. Ama, nagdalawang tao ang iyong anak upang gabayan kami. Iluwag namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo na po ang lahat.
sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Alanay, ngunit hataway ang iyong kalulubot sa iyo, ang paghahain ito ng iyong nagaganap na sambayanan, mo para sa ikabubuhay ng sanlibutan, at may handog ang upang maako at malampahin Luis. Si Jesucristo na iyong anak at ang Panginoon pagpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin sa Diyos sa inyong puso at tibo. Itinasa namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong aking Diyos. Marapat na siya, Aming pasalamatan. mga pangyarihan tunay kang marapat at kay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak ng dati ng di na iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel ng iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwan at natatablaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawi, nagpapuri sa walang humpay sa kagitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghatin-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad, sinabi, kapag ngayon lahat ito at kanin, huwag aking katawan na yung mga handog para sa inyo. Hindi naman matapos sa mapunan, nawalan niya ang alis. Hindi na siya namalan. Nawalan niya ang alis. Kanya mga alagad na sinabi, tanggap niyo yung lahat ito, ito ang alis ng aking dugo ng bawat pananggang iba. Ano yung ibubukas para sa inyo at para sa lahat? Kasi magpapatawad ng mga kasalanan. Hindi ito sa pag-alaala sa Magsitayo na po ang lahat. pagpuli natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay panggugot sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ang maligapit ng simbang naganap sa daigdig. Pasusin kami sa pag-ibig
ay sa ni Francisco, aking Papa, Papa Virgilio, yung Obispo at Tanatang Mariano. Kalanin mo yung mga order namin na hintay. Ang may pag-asa sila yung magiging maubuhay ng hindi ng lahat ng mga umana, kaawaan. Kung sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kung ano nila pati kami lahat ng mga santo ng buhay na wala bukas, ay sana mahal ko ni Maria, Reina ng Diyos, ay sa isa ng Seres, puso ng mga lagarin, ay sana mga apostol at lahat ng mga banal na lumay dito sa daigdig ng patulugod sa iyo, ay pagdiwang naman namin ang mapupuli sa pararangan mo sa magitan ng anak namin, Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sa Kanya, lahat ng parangal, papuri kayo sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagbiling kayo na ako sa turo ng ating Kristo, Kristo kaya natin as loob. Samantalang aming pinanaligan at bilang araw ng pagpapahayag na nakapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sila rin sa mga apostol. Kapayapaan na ngayon ko sa inyo, aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunguhin mo kami pananampalataya, huwag kami mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Binibigay mo tayo ng kapayapaan sa isang isa. Peace, 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 peace,
kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Magpaalala na biyaya sa kanyang hindi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Magsitayo ng buong lahat. Manalangin tayo. Awalay mapagmahal sa pagkagat namin sa may inakataway, mapasa aming iubusan ng iyong kagandahang loob na pinangtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang mga inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo rin na aming mamaktan ang walang maliw na buhay sa pagtahak kami sa landas ng pagipagtagpo sa aming Panginoong Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. May makapangyarihan ikaw ang liwanag na tunay. Ikaw ang akinang galingan.
ng iyong nilalaganap na tamlaw. Paligtingin mo ang aming kalooban sa iyong kaliwanagan upang sa aming pagdadala ng ilaw sa iyong banal na tahanan ay mapagpapagindapat na kami masayang na umarap sa liwanag ng iyong kadakilaan na si Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsyo kayo maginagawan at kapagaspas. Ang namin mapagpala, inilingap mo at inagalisay ang iyong mga anak. Itatuyod mo ang iyong panang kamay, ang iyong sampanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay sa Panginoon Hesus Kristo, asawa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng mga pangyayari ko sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa punto na misa, umayagin na gulay ng Panginoon. Salamat sa iyo. Ladies and gentlemen, please subscribe to our YouTube channel at PBB. Thank you.